Ang ating kwento. Asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ng buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga kamaster. Salamat sa inyong suporta sa aking channel. Ang inyong pag-subscribe ang aking lakas malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3351. Sa sandaling iyon, itinago nina Albert at Reese ang kanilang mga pagkabahala. Hindi nila inisip na magbabago ang sitwasyon. Nariyan si Ginoong Ferrer upang makaganti at magtanong kay Daryl, ngunit sa isang sulyap, nais niyang kunin si Daryl bilang kanyang tauhan. Lalo na nag-aalala si Albert habang pinagmamasdan niya ng malapit si Daryl. Sana hindi niya tanggapin ang alok. Ang Day Rise Principality ay agresibong lumalawak sa lahat ng dako at mga kaaway sa Heavenly Star Principality. Ang Heavenlight Academy ay ang nangungunang paaralan sa Heavenly Star Principality. Kung sumali si Daryl sa kanilang akademya, ang Day Rise Principality ay magkakaroon ng isa pang malakas na kaaway. Bilang alkalde ng Day Rise Principality, hindi dapat hayaan ni Albert na mangyari iyon. Sa sandaling iyon, nais niyang payuhan si Daryl na tanggihan ang alok, ngunit nang maalala niya na magkaibigan lamang sila, hindi niya napigilan na gawin ito. Hindi nararapat para sa kanya na maimpluwensyahan ang desisyon ni Daryl. Sa sandaling iyon, ngumiti si Ginoong Ferrer at tumingin kay Daryl. Kaya, Darren, ano sa palagay mo? Ang tingin ng lahat ay nakatuon lamang kay Daryl dahil ang bawat isa sa kanila ay may magkasalungat na pagtingin sa kanilang mga mukha. Ngumiti si Daryl, mukhang kalmado. Salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Ferrer. Pinahahalagahan ko talaga ito. Gayunpaman, sanay na ako sa malayang libot. Pinahaba ng Ginoo ang kanyang paanyaya, ngunit tinanggihan lang ito ni Darren. Galit si Darshon at ang iba pang mga alagad. Gayunpaman, hindi nila ipinakita ang kanilang galit dahil sa paggalang kay Ginoong Ferrer. Natigilan din si Ginoong Ferrer at medyo nasisiraan ng loob. Tulad ng para kina Albert at Reese, pareho silang lihim na nagbuntong hininga. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Daryl. Gayunpaman, kung dumalaw ako sa Alandis, bibisitahin kita sa akademya. Inaasahan kong hindi mo tatanggihan ang aking pagbisita doon. Talagang taos puso si Daryl nang sinabi niya iyon. Kahit na talagang malakas si Daryl at hindi siya natatakot sa sinuman sa mundo, ang pamamaraan ng paglilinang sa mundong ito ay mayroon ding mga espesyalista. Si Ginoong Ferrer ay isang mahalagang tao sa Heavenlight Academy, kaya kinakailangan na makilala din siya. Bukod ron, si Ginoong Ferrer ang nag-aalok upang ilagay ang nakaraan at makipagkasundo. Dapat ipakita sa kanya ni Daryl ang ilang paggalang din. Sige, hihintayin ko ang iyong pagbisita ron, sabi ni Ginoong Ferrer, na tumanggo habang may ngiti na lumitaw sa kanyang mukha. Bagaman medyo nabigo siya na tumanggi si Daryl na maging kanyang mag-aaral, mayroon pa ring pag-asa habang ipinangako niyang bisitahin ang Heavenlight Academy sa hinaharap. Matapos silang mag-usap, nagbigay si Ginoong Ferrer kay Daryl ng poem. At umalis kasama ang kanyang mga alagad. Sa sandaling umalis siya, tinipon ni Albert ang kanyang mga iniisip. Haha, ikaw ay isang henyo. Kahit si Ginoong Ferrer ay nais kang maging kanyang alagad. Ngumiti si Albert, tinatapik ang mga balikat ni Daryl. Ngumiti si Daryl, kinakabahan ka ba ngayon? Nag-aalala na sasama ako sa kanya. Si Albert ay isang think-time na tao at hindi niya mate at tago ang naramdaman niya. Siyempre, kung sumali ka sa Heavenlight Academy, ikaw ay magiging kaaway ko. Paano ako hindi mag-aalala? Tumawa siya. Pagkatapos ay hinailan niya ang kamay ni Daryl. Tayo na, umalis na tayo. Dapat tayong bumalik at magpatuloy sa pag-inom. Nasaksihan niya lang ang totoong kapangyarihan ni Daryl. Namangha si Albert at hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Sa sandaling iyon, nais lamang niyang bumuo ng isang mahusay na relasyon kay Daryl. Samantala, si Reese, na nakatayo sa tabi nila, ay nagtabi ng pagmamataas at pag-aalipusta na naramdaman niya. Ang labanan sa pagitan mo at ni Darshon ay nakakamulat mata. Mula ngayon, ikaw ay isang kagalang-galang na panauhin ng Sunshine City. Ang mga pintuan ng Sunshine City ay palaging bukas sa iyo, aniya habang siya ay ngumiti ng malawak, mukhang kaakit-akit. Namangha si Daryl sa biglaang pagbabago sa saloobin ni Reese pati na rin ang kanyang nakakaakit na figure. Salamat sa mga pagpapala, binibining alkalde, sabi ni Daryl. Nakangiti,
Pagkatapos, bumalik sina Daryl, Albert, at Reese sa piging. Kabanata 3352. Sina Daryl at Albert ay nagpatuloy sa pag-inom hanggang paglalim ng gabi habang sinamahan sila ni Reese sa buong oras. Umaga kinabukasan, si Daryl ay nagising ni Albert. Ginoong Darren, ang Winston of Heavenly Star Principality ay umaatake sa Storm City kasama ang kanyang hukbo at labis na natalo. Pinatay si Winston. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa mga pamunuan kung hindi ako nagkakamali. Ang mga punong guro ay hindi lamang oobserbahan, tiyak na magpapadala sila ng kanilang mga sundalo upang salakayin kami. Hindi nila papayagan na maging mas malakas ang Dayrise Principality. Kailangan kong bumalik sa maharlikang lungsod sa lalong madaling panahon upang mag-estratehiya kasama ang hari, sabi ni Albert, mukhang mahinahon. Tumango si Daryl at naunawaan. Si Albert ay may magandang pananaw at isang kwalipikadong commander. Totoo ang lahat tungkol sa sitwasyon sa Roland Continent. Dahil ang Dayrise Principality ay naglunsad ng isang digmaan, naging matagumpay sila at hindi nawalan ng isang labanan. Ang iba pang mga pamunuan ay tiyak na mag-aalala sa sitwasyong ito. Babalik ako sa aking paglalakbay. Kung mayroon mang mangyari, pumunta ka kay Reese para sa tulong-tutulungan kanya hanggat maaari, patuloy ni Albert. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Daryl at pinangunahan ang kanyang mga gwardya patungo sa maharlikang lungsod. Pagkatapos niyang umalis, may nagpadala sa agahan. Si Daryl ay kagalang-galang na panauhin ni Reese at lahat ng tao sa alkalde ay hindi maglakas loob na antalahin ang paglilingkod sa kanya. Pagkatapos ng agahan, tumungo si Daryl sa bungad na bulwagan. Minsan doon, nakita niya na tinipon ni Reese ang commander ng mga gwardya ng Storm City at nagsasagawa ng diskarte sa pagtatanggol. Sa sandaling iyon, si Reese ay nakasuot ng isang mahaba, lila na damit na ipinakita ang kanyang kaakit-akit na figure na kasama ng kanyang mapagmataas na aura. Nang makita niya si Daryl na naglalakad, ngumiti si Reese at sumenya sa lahat upang maiwan silang dalawa. Ginoong Darren, dahan-daang lumakad si Daryl, ngumiti at sinabi, may kailangan akong gawin na kailangan ng tulong mo. Tungkol saan? Sabihin mo sa akin, sagot ni Reese nang walang pag-aalangan. Matapos ang insidente kahapon ng gabi, binago ni Reese ang kanyang mga pananaw kay Daryl at iginagalang pa siya. Huminga ng malalim si Daryl at kumuha ng larawan ng isang napakagandang babae na mukhang isang engkanto. Ito ay isang larawan ni Yuri. Noong siya ay nasa San Morio City, humingi ng tulong si Daryl kay Dominic upang hanapin si Yuri. Nagpinta si Dominic ng maraming mga larawan nina Yuri at Daryl na pinanatili ang isa sa mga larawan. Ito ang aking kaibigan at noalay kami sa isa't isa. Kailangan ko ang iyong tulong upang hanapin siya, tanong ni Daryl. Isang mahabang panahon ang lumipas at wala pa rin siyang balita kay Yuri. Kailangan niyang hanapin siya kahit ano paman. Kinuha ni Reese ang larawan at tiningnan ito habang siya ay nanginginig agad. Namangha siya sa kagandahan ng babae. Huwag kang mag-alala, Ginoong Darren. Kukunin ko ang aking mga tao upang hanapin siya. Ngumiti si Reese, asawa mo ba siya? Matapos niyang masaksihan ang kanyang tunay na kapangyarihan, naging mas interesado si Reese sa kanya. Oo, ngumiti si Daryl at tumango. Nang una niyang makilala si Yuri sa Illusion Virtual World, naging mag-asawa sila sa ilalim ng ilang hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Ang mga mata ni Reese ay kumikinang sa isang hindi pangkaraniwang ilaw nang marinig niya iyon. Meron siyang magandang asawa. Si Darren ay talagang isang hindi pangkaraniwang tao. Isang kabalyero na may suot na sandata ang biglang pumasok. Ulat ng katayuan. Nakatanggap lang kami ng balita na ang 5 mga pamunuan ay nabuo ng isang hukbo ng alyansa. Naghiwalay sila sa 2. Patungo sa Storm City upang tulungan ang Crescent Moon Principality sa pagkuha ng lungsod, at ang iba pang koponan ay patungo sa Sunshine City, magalang niyang sinabi kay Reese. Nanginginig ang katawan ni Reese nang marinig niya iyon, nakakaramdam ng labis na pagkabigla at galit. Kabanata 3353. Ang 5 mga pamunuan ay nabuo ng isang hukbo ng alyansa. Natigilan si Daryl. Magaling talaga si Albert sa paghula sa hinaharap. Nang nagpaalam siya sa akin kaninang umaga, inaasahan na niya ang 5 mga pamunuan na sumali sa puwersa. Sino ang mag-aakala na mabilis itong mangyayari? Ngumiti si Daryl. Bumalik sa katinuan si Reese at tinanong ang kabalyero,
gaano kalayo ang hukbo ng alyansa mula sa Sunshine City? Halos 50 kilometro ang layo. Agad na sumagot ang kabalyero. 50 kilometro, darating sila sa loob ng 2 oras. Nasimangot si Rhys, na pagtanto kung gaano mapanganib at kagyat ang sitwasyon. Ipunan ang lahat ng aming mga gwardya at dagdagan ang aming mga panlaban. Gayun din, kumuha ng tulong mula sa Greenwood City. Nagmamadaling utos ni Rhys. Ang Greenwood City ay hindi masyadong malayo sa Sunshine City. Kung mabilis silang kumilos, ang mga iba pang mga gwardya mula sa Greenwood City ay makakarating sa 1 oras. Opo, alkalde. Agad na sumagot ang kabalyero at tumakbo palabas ng pangunahing bulwagan. Matapos siyang umalis, binuksan agad ni Rhys ang mapa ng Sunshine City at nagsimulang magsaliksik ng diskarte sa labanan. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl ang mapa at tinanong, paano mo balak lumaban? Huminga ng malalim si Rhys at nagkaroon ng malubhang pagtingin sa kanyang mukha. Ang lokasyon ng Sunshine City ay natatangi at mas ligtas na maglaro ng depensa. Umiling si Daryl, hindi ito gagana kung magpapatuloy ka sa pagtatanggol. Tingnan mo, ang lahat ng 3 panig ng Sunshine City ay napapalibutan ng mga bundok. Kung nasakop ng kaaway ang mga bundok sa lahat ng 3 panig, magagawa nilang palibutan tayo. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang kahit gaano mo ipagtanggol. Totoo iyon. Nang inig si Rhys at nag-aalala. Ano ang dapat nating gawin? Bagaman siya ang alkalde, bata pa siya at hindi pa nakaranas ng labanan noon. Nang pamunuan ni Winston ang kanyang hukbo upang salakayin ang Sunshine City, maswerteng dumating si Albert sa oras upang ipagtanggol ang lungsod. Iyon ang dahilan na nagpapasalamat si Rhys kay Albert. Sa sandaling iyon, umalis si Albert para sa maharlikang lungsod at si Rhys ay walang karanasan sa pakikipaglaban. Wala rin siyang kaalaman at maaari lamang humingi ng tulong kay Daryl. Tahimik na naisip ni Daryl, alkalde, kung may tiwala ka sa akin, mangyaring ipadala ang lahat ng mga gwardya sa labas ng Sunshine City upang magtipon kasama ang mga gwardya mula sa Greenwood City. Kami ay makikipagdigma sa kaaway sa labas ng lungsod. Kinagat ni Rhys ang kanyang mga labi at nag-atubili. Gagaganya ba iyon? Hindi tumugon si Daryl ngunit may tiwala sa kanyang ngiti. Sa ilang taon niya sa The 9 Continent, si Daryl ay bihasa sa pagbuo ng mga sundalo at ang kanyang reputasyon ay kilala sa buong mundo. Ang mga laban sa The 9 Continent ay madaling nasasangkot ang libu-libong sundalo, ang ibang mga laban ay nasa milyon-milyon. Para sa 6 na mga pamunuan ng Roland Continent, ang bilang ng mga taong kasangkot ay hindi hihigit sa 500 katao. Sa pananaw ni Daryl, ito ay isang simpleng labanan at hindi mahalagang banggitin. Pagkalipas ng ilang segundo, matapos itong pakikipagtalo kay Rhys, tumanggo siya sa wakas at sinabi, sige. Susundin namin ang iyong plano. Pagkatapos ay mabilis siyang gumawa ng mga kaayusan para sa kanyang mga sundalo na sundin ang mga utos ni Daryl at ipinadala ang pangunahing mga gwardya ng Sunshine City upang magtipon sa isang burol sa labas ng lungsod. Sa sandaling iyon, libu-libong mga gwardya mula sa Greenwood City ang dumating. Ang nangunguna sa kanila ay si Jameson, ang alkalde ng Greenwood City. Nang dumating siya at nakita ang sitwasyon, ganap na natigilan si Jameson. Rhys, bakit mo ipinadala ang lahat ng mga gwardya rito? Nakita niya ang 30,000 gwardya mula sa Sunshine City na nagtipon sa burol ayon sa iniutos ni Rhys. Kasama ang mga tropa na dinala niya, wala nang higit sa 70,000 mga tanod sa kabuuan. Paano nila ipagtatanggol laban sa hukbo ng alyansa ng daan-daang at libu-libong sundalo? Ito ang ideya ni Ginoong Darren, sabi ni Rhys, at kinagat ang kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Daryl sa tabi niya. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nagmamasid sa kapaligiran sa paligid niya. Ginoong Darren, natigilan si Jameson, tiningnan niya si Daryl mula ulo hanggang paa. Sino siya? Kabanata 3354. Jameson, ito ang kaibigan ni Albert, si Ginoong Darren. Siya ang pumatay kay Winston mula sa Heavenly Star Principality, na nanguna sa kanyang hukbo ng salakayin ang Sunshine City, sagot ni Rhys, na hindi nais na itago ang katotohanan. Natigilan si Jameson nang marinig niya iyon. Pinatay ng taong ito si Winston. Siya ay nasa antas lamang ng banal na hari, ngunit si Winston ang bunso, pinakamahuhusay na commander ng Heavenly Star Principality, ang kanyang kapangyarihan ay nasa antas ng banal na karangalan.
Matapos na masindak sa loob ng ilang segundo, tinipon ni Jameson ang kanyang mga saloobin at ngumiti. Narinig ko na sina Winston at Albert ay nakipaglaban ng matindi at ang parehong partido ay naubos ang kanilang enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit pinatay ni Darren si Winston. Teknikal na pagsasalita, siya ay nasa tamang lugar lamang sa tamang oras. Nagkaroon ng isang kawalang galang sa kanyang mga salita, ngunit si Daryl ay hindi nabalisa ni Jameson na nakatingin sa kanya. Sa halip, nag-aalala si Rhys at sinabi, "Jameson, hindi mo naiintindihan. Si Ginoong Darren, siya ay." Gayunpaman, pinigilan siya ni Jameson bago siya matapos sa pagsasalita. "Rhys, kahit ano pa man yan, ikaw ay isang alkalde. Paano mo papayagan ang isang tagalabas na makagambala sa isang mahalagang bagay tulad ng isang digmaan? Bumalik ka sa lungsod kasama ko ngayon hanggat may oras pa." Si Jameson ay sumimangot at tunog hindi na makapaghintay. Whoosh! 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 Pagkatapos niyang magsalita, ang tunog ng mga yapak ay narinig mula sa mga gubat sa ilalim ng burol. Pagkatapos, ilang daang libong mga hukbo ng alyansa ang nakita na nakapaligid sa lambak sa isang sulyap ng isang mata. "Patay na tayo." Namutla ang mukha ni Jameson nang makita niya iyon. Nabigla siya at nagalit. Gayunpaman, kalmado si Daryl. Sa sandaling iyon, ang hukbo ng alyansa ay nasa ilalim ng burol at tumawa nang makita nila ang sitwasyon sa tuktok ng burol. Pagkatapos, ang commander ng hukbo ng alyansa, si Randy, ay sumigaw kina Jameson at Rhys, mabilis na naglalakbay ang balita. "Hindi ko inaasahan ng tulong mula sa Greenwood City na dumating ng mas maaga kaysa sa amin. Ngunit mayroon kang limitado lamang ang lakas nyo at lahat kayo ay nagtipon sa burol. Pinaplano mo bang patakbuhin kami? Hahaha, dahil sa lokasyon ng Sunshine City, mas maganda na ipagpatuloy ang depensa." Gayunpaman, sina Rhys at Jameson ay nagtipon sa tuktok ng burol, na siyang katuwa-tuwang tingnan. Matapos magsalita ni Randy, ang hukbo ng alyansa ay sumabog sa pagtawa. Si Jameson ay tumingin ng kakilakilabot matapos na mapahiya ni Randy. Kasabay nito, hindi niya nakalimutan na sumulyap kay Daryl. Kung hindi ito para sa kanyang katawa-tawa na ideya, si Rhys at ako ay hindi ako makukulong sa ganito. Nag-aalala din si Rhys, habang kinukunot niya ang kanyang noo. "Huwag kayong mabalisa. Sabihin sa komandante na lalaban tayo ng maaga bukas." Sinabi ni Daryl kay Rhys, nakangiti at mukhang walang inaalala. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Daryl. "Napapaligiran na kami sa burol at nasa kritikal mapanganib na sitwasyon na tayo." Nang ahas siyang hamunin ang ating mga kaaway sa isang labanan. "Gusto ba niyang mamatay? Manahimik ka. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Inilagay mo kami sa kahangalan na ito sa iyong hanggal na ideya. Kung matalo tayo sa labanan na ito, papatayin kita." Pinagalitan ni Jameson si Daryl. Ngumiti si Daryl nang humarap sa galit ni Jameson. "Paano mo malalaman na tiyak na matatalo tayo?" Mabilis na pinakalma sila ni Rhys nang makita niya ang panahunan na kapaligiran. "Jameson, huminahon ka. Ginoong Darren, ano ba talaga ang plano mo?" Sinabi ni Rhys kay Daryl. Sa sandaling iyon, siya ay nabalisa, ngunit naniniwala siya na dapat magkaroon ng dahilan si Daryl. Hindi mahalaga kung ano, kahit na si Ginoong Ferrer ng Heavenlight Academy ay humanga sa kanya. Kabanata 3355. Bumantong hininga si Daryl at tumingin sa paligid ng burol habang sinabi niya, "Hiniling ko ang laban bukas upang maantala ang sitwasyon. Ang totoo ay hindi natin kailangang labanan ang mga ito. Matatalo sila bago sumikat ang araw bukas." Nang marinig nila iyon, pareho sina Rhys at Jameson ay natigilan. "Ang ating kalaban ay matatalo ng walang labanan. Paano ito mangyayari?" Di nagtagal, tinipon ni Jameson ang kanyang mga iniisip at hindi niya maitago ang kanyang pag-aalipusta. "Tumigil ka. Pakiusap, itigil na natin ang usapan na walang kabuluhan. Mula sa nakikita ko, wala kang alam." Pagkatapos ay lumingon siya kay Rhys. "Ang mahalaga ngayon ay kailangan nating tingnan ang isang paraan upang makalabas dito bago pa man madilim ang kalangitan at bumalik upang ipagtanggol ang Sunshine City." Kinagat ni Rhys ang kanyang mga labi, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. "Tumingin ka doon. Kung nasaan ang mga burol, may mga ilog na magkakasamang mukhang pana," sabi ni Daryl na tumuturo sa malayo.
Sinundan ni Rhys at Jameson ang direksyon ni Daryl at tumingin. Nakita nila ang mga ilog na parang isang malaking bao. Gayunpaman, paano nauugnay ito sa digmaan na kanilang kinakaharap? Tingnan niyo ulit. Ang lokasyon ng araw ng malaking pana ay matatagpuan sa ilalim ng burol, di ba? Ayon sa mga pag-aaral ng geomancy, ito ay tinatawag na isang opposite bow spot. Nasaan na ang hukbo ng alyansa at ito ay isang kawalan para sa kanila? Sabi ni Daryl. Nang marinig nila iyon, lahat ay nag-aalsa. Binata, hindi ka nakakaintindi. Ano ang opposite bow spot na ito? Mula sa nakikita ko, sinungaling ka lang. Sumigaw si Jameson, hindi makontrol ang kanyang sarili. Sa Roland Continent, wala silang kaalaman sa mga pag-aaral ng geomancy. Sa makatuwid, sa pananaw ni Jameson, ganap na ginagawa ni Daryl yun upang malito ang lahat. Hindi pinansin ni Daryl ang pagsigaw ni Jameson at ngumiti kay Rhys. Tiwala ka sa akin, ipadala ang iyong mga order sa mga sundalo ng kaaway at itakda ang aming labanan para bukas ng umaga. Pagkatapos, kailangan lang nating maghintay para sa gabi, at ang lahat ay malulutas. Hindi nagatubiling at tumanggo si Rhys. Sige, Rhys, gusto mo pa ring maniwala sa kalokohan niya? Tanong ni Jameson. Sa isang iglap, ang mga sundalo sa paligid nila ay sumang-ayon din. Tama iyan, hindi pa namin naririnig ang tungkol sa opposite bow spot. Mula sa nakikita ko, ang taong ito ay gumagawa lamang ng isang dahilan na sinasadya. Malalaman niya ang pagkakataong makatakas kapag madilim ang araw. Tama iyan, hindi tayo dapat magtiwala sa taong ito. Nasimangot si Daryl nang marinig niya ang lahat na sumisigaw. Asterisk ta. Naipaliwanag ko na ang lahat, ngunit hindi pa rin nila ako pinaniwalaan. Gayunpaman, walang mga pag-aaral sa geomancy sa Roland Continent. Mahirap talagang kumbansihin sila. Sa sandaling iyon, tinipon ni Rhys ang kanyang mga saloobin at sinabi kay Jameson, Jameson, kahit na kung ano ang sinabi ni Mr. Darren na gumagana o hindi, wala talaga kaming ibang mga pagpipilian. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa labanan bukas, maaari rin tayong bumili ng kaunting oras. Nang marinig nila iyon, tumigil si Jameson sa pagsasalita, ngunit patuloy siyang tumitig ng matatag kay Daryl. Randy, lalaban tayo bukas ng umaga. Okay ka lang ba dyan? Sumigaw si Rhys sa direksyon ng burol. Sa sandaling iyon, inaayos ni Randy ang mga sundalo, na bumubuo ng isang porma sayon sa burol. Naghahanda silang palibutan ng mga sundalo ni Rhys at Jameson sa tuktok ng burol. Ano, gusto niyang labanan bukas? Ang alkalde ng Storm City ay sobrang kawili-wili. Nakulong ko na siya sa burol, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na hamanin ako na lumaban bukas ng umaga na tigilan si Randy at hindi maiwasang tumawa. Sige, lalaban tayo bukas ng umaga. Gayunpaman, ipaalala ko sa iyo, kung sa tingin mo ang pag-antala ng mga bagay upang may ambush kami sa ibang pagkakataon sa gabi, mas mahusay mong isuko ang plano na iyon, sigaw ni Randy kay Rhys, nakakatawa ang buong sitwasyong ito. Bilang commander, si Randy ay hindi rin tanga. Maaari niya nang hulaan na ginawa iyon ni Rhys upang maantala ang oras, ngunit hindi siya nababahala. Siya ay may burol na ganap na napapalibutan, kahit isang mouse ay hindi makatakas, hindi sa banggitin ng libu-libong sundalo. Kabanata 3356. Rhys, nakikinig ka pa rin sa kanya. Nag-aalala ako na makulong tayo sa burol na ito bago magbukas ng umaga. Kailangan nating maghanap ng isang paraan mula rito at itigil ang pakikinig sa kanyang katarantaduhan. Nag-aalala at galit na galit si Jameson. Asterisk ta, may sayad ata itong si Jameson. Nakasimangot si Daryl, halos hindi makontrol ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nais ni Daryl na magpaliwanag pa. Sinabi ko na ang lahat ng makakaya ko. Nasa iyo kung naniniwala ka. Kung talagang nais mong lumusot mula rito, maaari kang magpatuloy. Gayunpaman, huwag mo akong sisihin kapag nagdurusa ka, sabi ni Daryl kay Jameson. Sinusubukan pa ba niyang kumilos sa harap ko? Tumigil sa pagtawa si Jameson at mukhang galit. Bata, alam mo ba kung sino ang kausap mo? May karanasan ako sa laban, gaano ka katapang at nagsasalita sa akin sa ganitong paraan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl. Ikaw ang alkalde, gayunpaman ay hindi ka makapaghintay. Mula sa nakikita ko, ang iyong mga kasanayan sa labanan ay hindi espesyal.
Anong sabi mo? Sigaw ni Jameson. Siya ang alkalde ng isang punong guro, kaya paano niya mapapahiya ang isang tao na walang katayuan at posisyon? Paano niya nakakayanin iyon? Nagalit siya, malapit nang singilin si Jameson si Daryl ngunit pinigilan siya ni Reese. Malapit na siyang sumabog sa galit. Reese, ang taong ito ay sinungaling. Bakit mo ba siya ipinagtatanggol? Jameson, hindi ko siya ipinagtatanggol, gusto ko lang na huminahon ka. Ang aming mga kaaway ay lumikha ng isang porma sayon sa ilalim ng burol. Kung susugod ka lang ng walang ingat, masasaktan ka. Sa palagay ko dapat nating pakinggan si Ginoong Darren, malambot na nagbuntong hininga si Reese, mukhang bigo. Makinig sa kanya, baliw ka ba? Sa sandaling iyon, hindi na nagsalita pa si Daryl at lumakad patungo sa patag na lupa na may damo sa malayo. Pagkatapos, siya ay casual siyang humiga. Si Randy, ang commander mula sa oposisyon, ay sumang-ayon na makipagdigma bukas ng umaga. Bilang komandante, tatayo siya sa kanyang salita at hindi na kailangang mag-alala na ang oposisyon ay susugurin sila sa kadiliman. Sa makatuwid ang naiwan na gawain sa kanya ay maghintay. Nag-away pa rin sina Reese at Jameson sa sandaling iyon. Hindi mapigilan ni Reese ang pakikipaglaban habang padubog na nilakad niya ang kanyang mga paa at lumakad patungo kay Daryl. Ginoong Darren, iginiit ni Jameson na salakayin at pinipili niya ang kanyang pangunahing mga tauhan ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Pumunta si Reese kay Daryl at mukhang nag-aalala. Kung hindi siya naniniwala sa akin, hayaan na nating subukan niya. Susuko siya kapag nahihirapan na siya. Ngumiti si Daryl, nakahiga ng walang pasubali. Mayroong libu-libong sundalo na nagbabantay sa burol, at maliban kung kaya lang lumipad ni Jameson, walang paraan upang makatakas siya. Tumingin si Daryl kay Reese na may paghanga. Siya ay kaakit-akit at nagsuot ng isang maganda at mahabang balabal. Siya ay may kaakit-akit na aura at mula sa anggulo ni Daryl, makikita niya ng malinaw ang kanyang kaakit-akit na figure. Agad na namula si Reese nang maramdaman niyang nakatitig sa kanya si Daryl. Pagkalipas ng ilang segundo, tinipon niya ang kanyang mga saloobin at sinabi, pero ginambala siya ni Daryl. Sige lang, dahil hindi mo rin siya mapipigilan, bakit hindi mo ako gayahin? Magpahinga at kapag may oras, isalba mo ang iyong enerhiya. Ngumiti si Daryl at tumawid sa anyang mga paa. Sa sandaling iyon, mapili na ni Jameson ang ilang daang mga sundalo sa harap na malapit. Bumaba sila sa burol nang bumagsak ang gabi at naghanda na atake. Gayunpaman, bago sila makarating sa ilalim ng burol, natagpuan sila ng mga sundalo ng kaaway. Thirst, hindi ba ito kaibig-ibig? Bakit mo dinala ang mga maliliit na tao sa iyo? Sinusubukan yung tumakas. Hindi ko akalain na kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na umaga, kaya sumuko ngayon. Hahaha, tumawa si Randy habang tinignan ng boses ang burol. Galit na galit si Jameson dahil nabigo siyang nakatakas. Pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo na bumalik sa burol na may bigo ngunit napahiya na mga mukha. Hindi mapigilan ni Daryl ngunit tumawa nang makita niya sila. Ang tulala na ito, binalaan ko na siya, ngunit hindi siya nakinig. Itinaas ni Reese ang kanyang kilay habang tinitingnan niya si Daryl na may hindi pangkaraniwang pagmamataas. Kabanata 3357. Sino talaga itong si Darren? Paano niya nagagawang maging mahinahon at matatag kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon? Nabigo si Jameson dahil hindi siya makatakas. Hindi rin siya kapanipani walang nag-aalala nang makita niyang madilim at ang kanyang mga sundalo ay nakulong sa burol. Ilang oras ang lumipas sa isang iglap. Hindi makontrol ni Jameson ang kanyang sarili nang makita niyang walang paggalaw sa ilalim ng burol. Kinuha niya ang kanyang malaking tabak at itinuro ito kay Daryl. Kasalanan mo ang lahat kaya nasa ganitong gulo tayo, mamatay ka na. Sa isa pang 2 oras, magiging madilim ang paligid. Pagkatapos nito, 10,000 sundalo ang mamamatay. Sa sandaling iyon, nagalit si Jameson, ang nais niyang gawin ay patayin si Daryl. Hindi naman nag-aalala si Daryl nang makita niya si Jameson na naglalakad sa kanya ng isang malaking tabak. Sinubukan ni Reese na pigilan siya kaagad. Jameson, huwag kang padalos-dalos. Kaibigan ko si Ginoong Darren. Ano naman kung siya ay kaibigan ni Albert, dapat ko siyang patayin, sagot ni Jameson. Bang!
Biglang narinig ni na Jameson at Reese ang malakas na putok habang nagtatalo sila na naging tibok ng puso ng lahat. Tumingin sila sa unahan at natigilan sa kanilang nakita. Nagkaroon ng isang crank sa ilog, ilang daang metro ang layo at ang tubig ay dumadaloy sa ilog patungo sa lambak sa ilalim ng burol. Sa isang iglap, ang pwesto ng kaaway ay talagang nag-ulo. Nanginginig si Reese sa pagkabigla nang makita niya iyon. Nahulaan niya ito ng tama. Ang hukbo ng alyansa ay nasa problema. Ang geomancy na binanggit niya kanina ay kamangha-mangha. Samantala, huminga ng malalim si Jameson at ang iba pang mga sundalo. Nakita nila sa ilalim ng burol ay naging isang dagat dahil marami sa kanilang mga kaaway ang naalis ng tubig. Ang mga sigaw ng mga tao ay umaalingaw kasama ang mga tunog ng mabilis na tubig. Ang bawat tao ay may isang dosenang mga palaisipan. Tama si Darren. Bago sumikat ang araw, ang aming mga kaaway ay matatalo ng walang labanan na nagaganap. Ngunit, hindi ito kapani-paniwala. Tama, ang taong ito ay mapalad lamang na ang kanyang katarantaduhan ay nagkatotoo. Ang bagay na geomancy na ito ay isang bagay lamang na binubuo niya. Tinipon ni Jameson ang kanyang mga saloobin at sumulyap kay Daryl, na puno ng pag-aalipusta ang kanyang mga mata. Mahigit 10 minuto ang lumipas. Ang tubig ng ilog ay hamupa at ang lambak sa ilalim ng burol ay gulo. Kabilang sa daan-daang at libu-libong mga sundalo ng alyansa na pinamunuan ni Randy, 10,000 ang naligo sa ilog mula sa biglaang natural na kalamidad. Mga nakaligtas ay gulo at mukhang kakilakilabot. Hindi na sila mukhang isang hukbo. Mahusay. Kamangha-manghang si Ginoong Darren, natuwa si Reese nang tumingin siya kay Daryl na may paghanga. Ang aming mga kaaway ay gulo. Panahon na upang atakehin ngayon. Magmadali at magbigay ng kautusan. Sinabi ni Daryl kay Reese, nakangiti. Nang walang pag-aatubili, sumigaw si Reese, mga sundalo, umatake ng buong lakas. Patayin! Ang mga sundalo ay umungol ng malakas na espiritu habang sinusugod nila ang burol. Sa sandaling iyon, ang mga hukbo ng alyansa ay lahat ay natigil sa putik at hindi na gumanti. Lahat sila ay walang magagawa kapag nahaharap sa pag-atake ni Reese. Lahat sila ay sumigaw ng labis at nahulog sa mga pool ng dugo. Ang mga sundalo ng alyansa ay nahulog ng paisa-isa. Tinipon ni Randy ang kanyang mga saloobin sa kanyang mga mata na pula ng dugo at nanginginig ang kanyang katawan. Galit siya. Kabanata 3358. Atris, lahat kayo, Atris. Umuugong si Randy, hindi nais na aminin ang pagkatalo. Naisip niya na makulong ang kanyang mga kaaway sa burol ay makakatulong sa kanya na madali siyang ibagsak ang Sunshine City. Hindi niya inisip na ang bangko ng ilog ay biglang masisira, na nagdulot ng libu-libong mga sundalo niya na magdusa sa baha. Sa sandaling iyon, nais ni Randy na labanan si Reese ng diretsyo, ngunit ang kanyang mga sundalo ay may mababang moral. Kahit na ang kanilang pagbuo ay nawasak, mas masahol pa ang mga bagay kung iginiit niya ang pakikipaglaban. Whoosh! Matapos siyang magsalita, marami sa mga hukbo ng alyansa ang lumingon at tumakas. Sa isang iglap, ang lahat ay umalis, may kahihiyan. Lahat mula kay Reese hanggang sa mga mamamayan ng Sunshine City ay humiyaw. Daan-daang libong mga sundalo ng alyansa ang natalo tulad nito. Sino ang maniniwala kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata? Ito ay isang pagpapala mula sa Diyos. Hanggang sa Sunshine City. Paano pa biglang pumutok ang ilog ng ilog? Habang ang lahat ay nagpapasaya, walang nagbigay pansin kay Daryl. Hindi mahalaga kung ano, ang teorya ng geomancy na binanggit ni Daryl, ay isang imposible sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi kailanman umiiral. Samantala, tiningnan ni Reese si Daryl na may hitsura ng paghanga at paggalang sa kanyang mga mata. Ang iba ay maaaring hindi maunawaan, ngunit alam ni Reese ang dahilan na pinamamahalaang nila upang talunin ang kanilang mga kaaway ay dahil sa plano ni Daryl. Ginoong Darren, pinamamahalan naming protektahan ang Sunshine City at ang lahat ng ito ay salamat sa iyo. Kapag bumalik si Albert, hahayaan ko siyang iulat ito sa hari upang makakuha ka ng ilang mga gantimpala, sabi ni Reese kay Daryl na nakangiti. Tumawa si Daryl nang marinig niya iyon. Tinulungan niya si Reese na protektahan ang lungsod dahil lamang sa ayaw niyang makita ang mga mamamayan na nagdurusa. Hindi niya nais ang anumang gantimpala. Gayunpaman, hindi masaya si Jameson. Reese,
ang Diyos na tumulong sa atin upang talunin ang mga kaaway. Ano ang kinalaman noon sa kanya? Naniniwala ka ba talaga sa geomancy na binanggit niya? Simon C. Jameson. Nagalit siya nang makita ang papuri ni Reese na si Daryl. Wala lang siya. Paano siya karapat-dapat na makakuha ng ganoong karangalan? Ikaw. Binato ni Reese ang kanyang mga paa sa galit at walang tugon. Bagaman naniniwala siya sa teorya ng geomancy ni Daryl, hindi niya ito naiintindihan. Dahil dito, hindi niya nagawang debate ito kay Jameson. Ayos lang. Huwag makipagtalo sa kanya. Dahil hindi ito naniniwala ni Mayor Jameson, hindi ko siya pipilitin. Sa huli, ligtas ang Sunshine City ngayon, sinabi ni Daryl kay Reese, ngumiti. Pagkatapos, lumakad siya sa burol ng dahan-dahan at tumungo patungo sa lungsod. Pumayag si Reese pagkatapos ay tumakbo sa kanya. Samantala, si Yuri ay nakaupo sa commanding camp sa Storm City na may nag-aalala na pagtingin sa kanyang mukha. Ito ay napakahaba at wala pa ring anumang balita mula sa Daryl. Marahil, hindi siya napunta sa mundong ito. Narito ang mga kaaway. May biglaang kaguluhan na nagmula sa labas ng lungsod. Ang mga sundalo na nagbabantay sa pasukan ay sumisigaw sa takot. Itinaas ni Yuri ang kanyang mga kilay nang marinig niya ang kaguluhan sa labas at mabilis na lumakad. Nang siya ay nasa bungad ng lungsod at nakita ang sitwasyon, nanginginig siya sa pagkabigla. Mayroong higit sa 100,000 mga sundalo ng alyansa na nagmamadali tulad ng isang alon, na nakapalibot sa buong lungsod. Ang nangunguna sa kanila ay isang tao sa itim na nakasuot, na mukhang kahanga-hanga. Ang commander ay si Teddy. Napakaraming sundalo. Namangha si Yuri habang kinagat niya ng marahan ang kanyang mga labi. Kalahating araw na ang nakalilipas, natanggap niya ang lihim na mensahe kay Albert, na nagpapalam sa kanya na ang 5 mga pamunuan ay nabuo ng isang hukbo ng alyansa. Maaari silang nagpaplano upang matulungan ang Crescent Moon Principality na maibalik ang Sunshine City. Sa oras na iyon, hindi niya ito pinansin. Sino ang nakakaalam na darating sila sa lalong madaling panahon? Kabanata 3359. Nang lumitaw si Yuri, ang mga gwardya sa Storm City ay nagpalakpakan agad. Narito ang Diyosa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kaaway, hindi nila mababawi ang Storm City na may isang Diyosa sa paligid. Tama, sa paningin ng mga gwardya, ang hitsura ni Yuri ay nagbigay sa kanila ng malaking lakas ng tiwala. Sa sandaling iyon, ang hukbo ng alyansa ay natigilan nang makita nila si Yuri. Siya ay may hindi kapani-paniwalang lakas at kagandahan. Namangha ang hukbo ng alyansa at wala sa kanila ang naging mapagmataas tulad ng dati. Sa pamamagitan ng Diyosa ng liwanag na nagbabantay sa lungsod na ito. Magagawa nating ibagsak ang Storm City. Sa wakas, ang komandante ng hukbo ng alyansa, si Teddy, ay napansin niya. Kagalang-galang na Diyosa ng liwanag. Sinasamba ka ng mga tao sa mundo, kaya bakit ka tumutulong sa Dayrise Principality magsimula ng isang digmaan? Sinabi ni Teddy matapos huminga ng malalim na may malubhang pagtingin sa kanyang mukha. Ayaw ni Teddy na ibagsak ang kanyang sarili dahil sa kanyang katayuan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil ang Diyosa ng liwanag ay nasa harap niya. Paano niya hindi siya iginagalang? Sa sandaling iyon, hindi pa rin niya alam na ang Diyosa ng liwanag sa harap niya ay isang pekeng. Ang lahat ng mga sundalo ay nakalok ang kanilang mga tingin kay Yuri. Naghihintay para sa kanyang tugon. Walang dahilan, sabi ni Yuri, nananatiling walang emosyon. Nais lamang niyang hanapin si Daryl, kaya't nagkunwari siyang Diyosa ng liwanag sa ilalim ng kasunduan sa King of the Dayrise Principality. Dahil dito, hindi niya nais at hindi nais na maunawaan ang mga dahilan ng paglulunsad ng digmaan. Ang kanyang mga tugon ay nagpadala ng higit sa 100,000 mga hukbo ng alyansa sa kaguluhan. Ang kanyang tugon ay napakasimple at bilang Diyosa ng liwanag na nakaharap sa 6 na mga pamunuan, kailangan niyang maging patas at makatarungan. Mula sa kanyang tugon, malinaw na pinapaboran niya ang Dayrise Principality. Namula ang mukha ni Teddy at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkailang. Ang kamahalaan ang nagpasya na tulungan ang Dayrise Principality. Pinipilit mo pa ring gawin ito kahit na ang bawat isa ay may kani-kanilang pagtutol. Ngumiti si Teddy. Tama iyan. Kasama ko rito, hindi ka na makakaatake sa Storm City, kaya mas mahusay kang umatras ngayon,
kalmado na sumagot si Yuri, hindi na nag-aaksaya ng oras habang siya ay tumingin sa labas ng lungsod. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Teddy ay naging berde at mapotla, siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala galit. Siya ang pinuno ng 100,000 sundalo ng alyansa. Ibinigay niya ang pag-asa at responsibilidad ng 5 mga pamunuan at pinangunahan ang isang hukbo upang palibutan ang Storm City. Ang kanyang reputasyon ay magiging tarnished kung siya ay umatras. Sa susunod na segundo, mukhang determinado si Teddy. Dahil ang iyong kahalagahan ay natutukoy sa iyong desisyon, patawarin mo kami. Hinawakan ni Teddy ang kanyang kamay na nag-sign sa kanyang mga tao. Lahat, atakehin ang lungsod ngayon. Yamang ang Diyosa ng Liwanag ay pinapaboran ang Day-Rise Principality, hindi na kailangan niyang igalang siya. Nang marinig ng hukbo ang utos, umungol sila at inilunsad ang kanilang pag-atake. Pagkatapos, hinugot ni Teddy ang isang taybak at sinisingil kay Yuri. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Yuri. Hindi mo ako matatalo, huwag labis na timbangin ang iyong sarili, kalmado niyang sinabi. Bang! Pagkatapos, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Yuri, at ang hangin sa paligid nila ay nagyelo sa isang instant. Ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon, ito ay nakakatakot at panahunan. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok si Teddy ng napakabilis. Naramdaman ni Teddy ang pagkabigla ng kanyang buhay nang maramdaman niya ang malakas na enerhiya. Kahit na ang suntok ni Yuri ay mukhang mabagal, nakita niya na dumating ito sa harap niya sa isang sulyap. Kabanata 3360. Sa sandaling iyon, hindi iyon maiwasan ni Teddy, kaya't agad niyang inilagay ang kanyang taybak sa harap niya. Bang! Ang suntok ni Yuri ay bumagsak sa taybak ni Teddy at naramdaman niya ang malakas na nagtulak sa kanya. Pinalipad siya nito sa epekto. Matapos siyang bumagsak sa lupa, nahulog siya ng 10-10 metro pabalik bago niya patatagin ang kanyang sarili. Siya talaga ang Diyosa ng Liwanag, nagkaroon lang siya ng isang simpleng pag-atake mula sa kanya, ngunit hindi ipinagtanggol ni Teddy ang kanyang sarili. Kasabay nito, ang hukbo ng alyansa ay hindi kapanipaniwalang namangha. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo ako kayang talunin, sumuko ka na. Lumulutang si Yuri sa hangin na parang diwata habang tinitingnan niya si Teddy. Mabait si Yuri at ayaw niyang patayin siya nito. Dahil dito, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang suntok. Kung hindi, namatay na si Teddy. Napapikit si Teddy ng kanyang mga ngipin nang marinig niya iyon, ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko bang umatras? Bang! 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 Habang si Teddy ay nakulong at hindi sigurado sa gagawin, ang malakas na oras ay nagmula sa kalangitan na malayo. Tumingin agad ang lahat at natigilan. Nakita nila ang 12 mga numero na lumilipad sa bilis ng kidlat. Ang mga kalalakihan ay may suot na gintong sandata ng sandata, at sa sikat ng araw, lumiwanag ito at sumulyap na parang Diyos na nagmula sa langit. Sila ang 12 paladins ng Templo ng Liwanag. Sa sandaling iyon, ang lahat ay hindi makakatulong ngunit kumuha ng isang malalim na malamig na paghinga nang maramdaman nila ang kapangyarihan ng 12 paladins. Sila ay antas ng banal na Diyos. Ito ang 12 paladin ng Templo ng Liwanag, sigaw ng sinuman. Sa isang iglap, lahat ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa 12 paladins at lahat ay hindi nakapagsalita. Alam ng lahat sa buong Roland Continent na ang Diyosa ng Liwanag ay nanatili sa Templo ng Lao. Mayroon siyang 12 paladins habang ang kanyang mga tagasunod at ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Gayunpaman, sa nakalipas na daan-daang at libu-libong taon, bihira silang lumitaw sa publiko. Ang 12 paladins na lumilitaw ng magkasama sa sandaling iyon ay kamangha-manghang. Gayunpaman, ang Diyosa ng Liwanag ay naroon, kaya't nadama na ang 12 paladins ay lilito din. Inisip ng lahat na tumawag si Yuri para sa 12 paladins. Sa sandaling iyon, lahat ng mga sundalo ng Storm City ay nasa sabik. Haha, ang 12 paladin ay narito. Hindi namin kailangang mag-alala, kahit na may 100,000 tropa mula sa 5 pamunuan. Tama, pagbati sa Diyosa ng Liwanag. Pagbati sa 12 paladin, masaya ang mga sundalo.
Samantala, ang hukbo ng alyansa sa labas ng lungsod ay nadama ang isang hindi kilalang takot na gumagapang at nadama ang kanilang mga puso na lumubog sa ilalim ng kanilang mga dibdib. Dumating ang 12 Paladins, kaya paano nila aatake? Si Yuri, na lumulutang sa himpapawid, ay tumaas ang mga kilay nang makita niya ang 12 Paladins na lumilipad. Nagsisimula siyang mag-alala, sila ba ang 12 Paladin ng Temple of Lights? Ang aking peking pagkakakilanlan ay malalantad. Dumating ang 12 Paladin sa harap niya at pinangunahan sila ng Golden Lion Paladin. Ang lakas ng loob mong gayahin ang kamahalan na Diyosa. Aniya, tinitingnan ng masama si Yuri at hindi nag-abala upang itago ang kanyang galit. Ang pamagat ng Diyosa ng liwanag ay kataas-taasan at hindi dapat labagin ang babaeng nasa harap niya ay nang ahas na gayahin siya, kaya nararapat siyang patayin. Gayunpaman, nakaramdam din ng pagkagulat si Golden Lion Paladin nang makita niyang mukhang diwata si Yuri. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.